morning or whatever it is. Basta good. Dahil 2 weeks na kami rito, let's house tour with me. What? Tour. Sarili mo yan. Then, nakaka-amaze naman. Simple, napaka-simple ng bahay na to. Malaki. Simple but elegant. Wow! Diba, pang, hindi mo masabing basta-basta lang. Because all is native, wall, and then the design is good. But siguro sa tagal na, marami siyang something that need to fix. On the walls, some walls, and some floors. And that. So, let's tour with me and we'll start outside the lobby. Lakas makasosyal. Let's go! Look at that. Wow! Hindi ba't nakaka-amaze? Kung ganito ba naman ang labi ng bahay na tinitiran mo, pwede ka nang matulog dito. Sa linis, sa lawak, at sa kasosyalan, ambot na lang. Iisipin mo na lang na pwede bang dito na lang ako tumira. And this one is also amazing. But anong tawag dyan? Touchscreen door. Wala na yan siya. So pagpasok nyo pa lang, yan ay makikita mo yung parang grab siya na hindi ko maintindihan. Parang nakakatakot siyang galawin kasi baka nga anytime matumba. Pero yung purpose niya pala is harang siya sa pinto para pagpasok daw ng bisita, hindi diretso yung pinto ng kwarto niya makikita. Kasi nga ang pagkagawa is yung pinto ng main door at pinto ng kwarto niya is magkatapat. Kaya yun pala yung purpose ng na yun dun. So for meanwhile, sinabitan ko siya ng payong. May iba pa siyang pakinabang. Ito na nga dito. Ito yung living room. Pinakang living room. Di ba? Ang laki. Yan. Pero isa lang yung sofa set niya. So dito, maliwanag. Hindi pwedeng ma-open yung yung window. Hindi siya pwedeng i-open kasi wala siyang fan. So delikado. Kaya yung blind na lang ang up and down pag madilim. I-adjust kung maliwanag. Tapos ito yung pinakang kitchen. Ang sarap magluto dito. Kaya lang ang pangit ng stove yan. Ayoko talaga ng electrical stove na yan. Ganyan. Pag ganyan yung style. So isa yan sa sira dito sa bahay na to. Yung stove niya, yung exhaust fan is hindi siya gumagana. And ito yung aming fridge. Ang laki. Kaya nag-decide ako tag-isa kami ni Amo para walang roda ba nang kinakain ko yung pagkain niya. At nakikita yun yung secret wall na yan na parang wala lang, di ba? Para siyang yung taguan ng mga ng mga diwata. So this is my room. Parang sikreto lang ba. Pwede siyang gawing bodega kapag walang katulong yung amo na titira dito. Kung nakikita nyo yan, tinuturo ko na yan. Yan sana yung aking bed and may hagdan. Kaya lang takot akong umakit at ako'y nalulula. So I decided dito sa baba ng cabinet, dito na lang ang ginawa kong higaan. Total elastic naman tong katawan ko. Kasya din naman ako. Nakita nyo yan, cabinet yan. Nandyan ako natutulog sa ilalim. Binubuksan ko lang yung door. And what's new here is my toilet. Malaki siya, malawak, malinis. Dating na pinakugusto ko ay yung nasa loob yung aking toilet. So labas na tayo. Pupunta tayo doon sa master's bedroom. Before that, dito muna tayo. Yan, may sarilang cabinet. Lagayan ko ng aking mga panglinis. Hindi ko alam kung anong purpose niya. Basta yan, dyan ko tinatago yung aking vacuum. And this is the music room. Bagong music room ni Sir. Kung noon nakakalat lang yung guitar niya, ngayon nakakabinet na talaga yan. In a place na talaga, so malinis na malinis siya. At ang purpose pala ng room na ito, yan, may wall na siya na ganyan. Is, kapag may bisita, meron siyang secret bed. Ayan, itutumba lang siya, i-open lang siya para matulugan na. May bed din doon sa loob. Since ang amo ko introvert na, nandyan pa, ayaw niya magbisita. Kaya yun, ginawa niya yung music room. And isa lang yung toilet dito doon sa guest room at sa master's bedroom. Yun lang yung toilet niya, isa lang. Kasi design lang din tong yung bahay na to is for mag-asawa lang. Isa lang yung room niya. So eto na nga yung view ng room ni Amo na nakakalula. Kita nyo naman yung mga building na yun, no? Kung kami nasa 33th floor, meron pang mas mataas. Yun, binilang ko yan is 58th floor. Kaya siguro lalo na siguro kung malula pag nandun ako sa taas. Buti lang nasa 33th floor kami yan. Pag tumitingin ako sa baba, talagang hilong-hilong ako. And let us go here, the secret. Yan, kita niyan. Pagbukas niyan, tsadan, may makikita kang multo. Napaka-social, pati sa lamin may pinto. Kita niyo yung diba? And this is 2 sides. Ang side na to ay para sa girls. So, mag-asawa sila, tag-isa sila ng cabinet or closet. Closet ang tawag dito sa atin ay cabinet. So, ginawa ko, dito ko nilagay yung mga shirts ni Sir para hindi siya mahilo. Ko this side, all this side is your summer clothes. And this side is girls closet. So ayan, wag nang buksan at may makikita kayong multo. So this is it for the girls closet. Since mag-isa lang si Sir, ayan, yung lagyan ko ng yung trouser niya, tapos yung sa kabila is yung pang winter. Tapos
Tapos, binripping ko siya dyan kasi nahihilo din siya sa damit niya. Kung saan cabinet mga nakalagay kasi nga puro na lang cabinet. This is the sweatshirt, towels, and bed sheets. Diyan ko nilalagay. Yung design din ng cabinet na to, dito sa kabila is pang lalaki. So, may lagayan ng brief, may lagayan ng towel, anong belt, may lagayan ng panyo. So, yun lang natin so special and this is it ang kabuuan ng living room. Enjoy ba kayo sa house tour kung walang kwenta?